wala pa, Mr. Chair. Okay, But it doesn't mean kung walang correct. nakasulat na definition, isama mo na yung puro patay-patay na lang ang Correct. gusto mo sa neutralization. Correct. Thank you, Mr. Chair. Do you want to continue with the ex-chief Senator Bato? You want to continue? Yes. Yes, Linya, Mr. Chair. Same question, kung natatandaan nyo pa, sir. Same question ni Senator Bato. So, Debold Sinas, we have, yes, sir, General Retired Debold Sinas. Thank you very much, Mr. Chair. First, I'd like to thank the committee for inviting me. Nagbigay na po ni Senator Bato at saka ni Sir Archie po ang definition. Yun po talagang inadapt namin, Your Honor. Hindi po kagad patay. Because the context talaga, kasi kagaya yung operational procedures, kasama po yun sa tinuturo at saka nasa mga training at saka mga discussion. Hindi po kagad patay. Dapat we do the, after mag-case build-up, the arrest, capture, kung mag-surrender, is-surrender. Tapos kung mayroong imminent threats na talagang lumaban, doon po talaga nag-engage ang police po. Kaya nga pinakita rin po kanina na may mga instances din na pag hindi ready ang police, kami po ang mapapatayan. It does not mean na pag sinabing neutralize, ang sinasabi namin sa mga tao namin sa baba during our conferences, our coordinating conferences and meeting, ay patay. Hindi po yun, sir. Ang una talaga is to neutralize, to stop their operations, to stop their aggressions on equal force. Just enough to neutralize them. Yun po, sir, ang kuha namin. Yun po ang ginagamit na term na pinasa na po namin sa baba. It's not immediate killing, sir, ang kuha po namin. So we have the same stand po, sir, with Senator Bato and Sir Archie, sir. Thank you po. Mr. Chair?